Kasi parang sila ang takot na yung emerging power ngayon is yung social media. It means unfiltered voice of the people, kumbaga. Kasi syempre yung mainstream media, 'di ba? Meron yan silang may monopoly when it comes to the support. Makikita nyo naman eh. No? Panahon ni Tatay Digong, yung mga mainstream media kinakalaban si Tatay Digong. Panahon ni Marcos Jr. ngayon, magkakatropa sila. So makikita niyo may monopoly. But sa social media, there is the opposing teams. No? May mga vloggers si Marcos Jr., may mga vloggers din si Duterte. But makita natin the difference kasi kahit sabihin nila na kokonti raw tayo, mas marami daw sila, makikita mo talaga na sila yung guilty, sila yung kokonti. And makikita natin yan dito, like for example, eto, unang tinago nung yung page ni Marcos Jr., yung react nila. Makikita ninyo dito walang number, Ayan, walang number. Ayan, walang number. Pero makikita ninyo kung ano yung first dito, ibig sabihin yun yung mas marami. But if you click kasi, wala nang number. Haha. Pero nauna yung haha. So it means mas marami talaga yan. And then like and then love. Pero tinago nila yung number. Lahat ng posting na ngayon kay Marcos Jr., tinago nila. Ayun, mas nauna yung haha. Ibig sabihin, tinatawanan yung mga posting ni Marcos Jr. And just now, nakita ko din na found out ko na pati yung Presidential Communications Office na page, tinago din nila. Ayan, wala kayong makitang number. Pero 2,000 comments yan. 496 comments. Pero pag kinlik mo, nauna yung haha, wala kang makitang number nung react. But if you go to the page of Sara Duterte, hindi nakatago yan. Makikita nyo may number, di ba? Ayan, 23,000. Ayan, hindi nakatago. Pag kinlik mo yan, makikita mo 14K yung nag-heart, 7.9 yung nag-likes, and 1.2K yung nag-hug-hug. So, hindi po tinatago. Dito mo makikita ang totoong survey. Kasi si Marcos Jr., as I've said, tinago nila yung number kasi napapahiya na sila. Pero kahit itago ninyo, malalaman pa rin natin na maraming tumatawa kasi yun yung una. So, yan. Diyan mo makikita kung sino ang mas gusto ng tao. But of course, they, as accusing us of fake news, lumalabas na nagbubumirang yun sa kanila. Panoorin muna natin itong PCO secretary nila. Priorities niya dun sa combat fake news. Parang narinig ko na will you resort to legal pag sumobra. Pag sumobra. Lalo na yung threat na to national security. Lalo na yun, di ba? Magsasabi ka online na ganito, walang pasok. May pasok naman pala. Magsasabi ka, may bomba sa ganito, bumombahin lang. Siyempre, paano mo hindi namang papailan yung mga ganyan? Yung nananakot, nagpapakalat mo kasi nung So kayo mismo, sir, ang magpa-file ng case in case? Pag-aaralan ko pa. But of course, we also have our legal team. So, i-define natin yung fake news na sinasabi niya. So, kasama yan kasi papakita ko sa inyo yung enumerations ng mga fake news ng mismong gobyerno mismo na kumukundi na sa atin na tayo raw po ay fake news. Fake news, misleading, lying, hiding some information na yung hindi totoo, misinformation, malinformation, basta lahat ng something na hindi totoo, kahit yung pagtatago or hindi pagsasabi ng tamang information. So, fake news po yan. Pero bago yan, ito muna kay Marcos Jr. Anong sabi niya? Kasi yung bagong vlog niya is about fake news daw. Yung mga intriga at batuhang putik na tinatawag na grabe, tanda mo fake na. news.
Kana na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Oh. Dapat kilatising mabuti ng mamamayan ang mga impormasyon na lumalabas lalo na sa social media. Ito ang paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na ngayong campaign season na. Babala ni PBBM, laganap ang fake news sa panahong ito. Kaya Isa ka doon sa nag-fake news. Sabi mo, si Tolentino ang pinakauna, dahil MMDA siya, pinakaunang dumating sa Tacloban. Mismong pinsan mo ang nagsabi, si Mayor Duterte ang tanging. So doon pa lang, misinformation, malinformation, fake news ka. Okay, first, sa ating listahan, itong sinabi niyang troll army. Pag sinabi nating troll army, alam na natin, mga pakawala yan eh. Mga kasinungalingan yung mga yan eh. Hindi ibig sabihin, fake news. Trolls, thousands. So, hanapan mo ako ng isa. Just one, find me a troll. Sinungaling pa Malakas siya. ang loob ko kasi alam kong hindi nangyayari yun. Na walang trolls that can be directly linked to your campaign or to you. There are no Wala trolls. daw. We have no trolls. Okay. None. Not a single one. A single one. A single one. Revelation, eto na. Nobody wins a big victory like this by themselves. Walang nananalo na ito na nag-iisa. Nag-start talaga ito dahil noong 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Oh, yan. Kaya mga to, tropa niya ngayon, itong mga to. The only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin. Oy, for your information, sinearch ko yung tatlong names na binanggit niya. Totoo, nasa team niya yan, nasa cabinet niya yung mga yan. I-search ninyo. Kayo na yung gumawa ng search na yan. So, dyan na, una sa listahan natin, yan pa lang is fake news na agad. Hanggang ngayon, ginagawa niya yan. Bakit? Manood ka ng mga live, like halimbawa sa alyansa ng pagbabago na rallies nila. Makikita niyo yung mga comment, copy-paste. Pare-parehas. Okay? Iba-ibang mga tao, pag inopen mo yung nakalock profile sila. Yun ang simbolo ng troll. Signs na isang troll yung mga nagko-comment. Ang dami nila yan. Halos pare-parehas eh. Next, sa listahan natin. Ayan, ito. Ay, hindi ba fake news to? Unti-unti na raw natutupad ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na maibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Ito, kauupo niya to Sabi niya, unti-unti. Pagbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, doon lang hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Malapit na raw tayo. Kauupo niya to Aabutin din natin yan. This was December 2022. December 2022. Sinabi yan ng Pangulo sa paglulunsad ng Kadiwa ng Pasko Project sa Mandaluyong City. 25 pesos per kilo ang benta ng bigas sa 14 na Kadiwa sites sa buong bansa. 11 rito ang nasa Metro Manila. Okay. After a year, ito kanyang sinabi. Tinanong ulit sa kanya yon. Will it be okay, ma'am? Ihabol ko lang po sana. You have mentioned po, sir, kanina na yung Pansinin niyo yung staff niya, yung aide niya sa likod. 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? May timetable po tayo for this? Yesterday, if not sooner. Lahat ng timetable ko, yesterday, if not sooner. Lahat ng Natawa ASAP. tuloy siya. Yesterday, if not sooner. Yesterday, if not sooner? Ano eh? If not sooner. For this? Yesterday, if not sooner. Lahat ng timetable. Yesterday? Kahapon?
table ko yesterday, if not Fast sooner. na ito, ah. Lahat yan, ASAP. I don't know. We'll see. I don't know, Will. Kasi Akala ko ba nung a year ago, sabi mo, malapit na. minamalas din tayo sa weather. Minamalas sa weather nung kinalaman ng weather. Di ba, import ka ng import? Hindi mo inaasikaso yung mga farmers Matiyak kung ano yung magiging production. Ano yung magiging supply. Tayo dyan. Fake news to. So, tingnan natin. Pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Tingnan yung tawa niya. Tawang guilty kasi hindi niya natupad. Di ba? Next sa listahan. Wait Next sa listahan. Ito. Maharlika Investment Fund. Mel, ano ang naging mensahe ng Pangulo matapos niyang lagdaan itong bagong batas? Kasi 'di ba nagmamadali sila na ipasa batas kasi daw magiging investment prone daw. Yan daw ang magiging haven ng investments dahil meron tayong Maharlika Investment Fund. Para sa Maharlika Investment Fund. Yes, Ella, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magagamit sa tama ang seed money na mailalagay sa Maharlika Investment Fund. Ngayong umaga, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund at tatawagin na ngayong Republic Act No. 11954 or an act establishing the Maharlika Investment Fund, providing for the management, investment, and used for the proceeds of the fund and for other purposes. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang MIF Act upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Diba fake news? Kasi malaki daw may tutulong ng seed funds. Saan nila kukunin yung seed funds? Sa Land Bank, DBP, plano pa sana nila sa SSS, ayan yung mga GSIS, pero nag-ingay yung mga taong bayan. Kaya nung wala na silang mailagay na seed fund, ano nangyari? Ito pang sabi niya, hindi na raw natin kailangan umutang For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Wow. Through the fund, we will leverage on a small fraction of the considerable but underutilized investable funds of government. Wow. Ayon sa Pangulo, pangangasiwaan ito ng mga professional o competent na individual upang maiiwas sa politika ang Sovereign Wealth Fund. Inevitably, if you put me or the Secretary of Finance or in the decision-making loop, those decisions will be colored by political considerations. And that must not be the case. Paliwanag pa ni PBBM dahil sa MIF Act, hindi kinakailangang mangutang pa ang Pilipinas para lamang sa mga ipapatupad ng mga programa o proyekto ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Kongreso sa pagpapasa. Diba? Diba, Budol? Dahil daw sa Maharlika Investment Fund, di na raw natin pang kailangang umutang. Magkano na po ang utang ng Pilipinas ngayon? 16.3 trillion na. Di ba patawa? Hindi ba fake news ito? Next sa listahan natin, ito. Ayan. Ito, hindi, di ba fake news ito? Ayan, tingnan natin I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, inaamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Fake news. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. Or kung fake news yan. Hi, Mel. Hi, Mel. Ni Lisa. Yan palang fake news. Okay? Next. Ito. Fake news ulit ito. News yan. Hindi ba natin pwedeng kasuhan itong mga to? Mainstream na ito I mean, gobyerno na ang gumawa nito. Kahit sabihin na natin, hindi, yan, agency ng DDB yan. Hindi. Paano pala pag hindi nakita ng taong bayan ito? Hindi tuloy-tuloy na yung panggagago. Magkano yung budget dito? 50 million. Grabe. Ayan $880,000 for that particular 3 minutes na stock footage pala. Baka magkakasabot pala kayo.
Thus, this is malinaw na fake news just to corrupt people's money. Next, listahan natin. O, ito naman, yung PAGCOR logo, plagiarism. Magkano yung budget dito sa logo na to? 3 million just for a particular picture. In on PAGCOR's controversial new logo. The logo comes with a 3 million peso price tag and has been criticized for being poorly designed. There are also claims that it was plagiarized, which the agency denied. For graphic design veteran and Philippine graphic artist co-founder Junar Orioque, the cost for the logo seems outrageous. 3 million is too much kung logo lang talaga. Parang gawa lang ng bata. Actually, yung mga batang designer pa. So, fake news po yan. In a way na niloloko nila yung taong bayan. Hindi sila nagbibigay ng tamang information. Alright? Sino yung designer niyan? Sino yung gumawa niyan? Hindi nila binibigay. Malinformation, misinformation, that's lying. So, that's considered fake news po. Para lang imagine, 3 million, di ba? Ini-issue nila si VP Sara sa confidential funds, ginastos daw sa sa 11 days. Eto, isang picture lang, isang design na hindi ko mawari kung ano yun. Pangit-pangit na parang demonyo, tapos 3 million. Oh, that's fake news. So, next! Ito ang pinaka-fake news, itong mismong Pangulo. Na yan. Hindi natutuo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Sa Kingdom, sa KOJC, hindi raw armado. O fake news ka. Walang baril. Fake news peddler. Kahit isa. Sir, wala daw kayong kahit baril. Kahit isa. Sir, ano pala yan, sir? Anong tawag dyan? Sir, wala daw kayong baril. Toy gun? Sir, nako. Hindi kami gumamit ng tear gas. Hindi rin tear gas tayo. Fake news ka. Oh, ano masasabi mo dyan? Mismong Pangulo, ang fake news peddler. Walang baril, walang tear gas. Sinungaling. Pangulo ka pa man din. Gusto niyong papatahimikin yung mga vloggers. Wala kaming ginawang ganun. So, anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan. Dyan, fake news itong mismong Pangulo na ito. Trying to silence the vloggers, pero mismong siya, gumagawa ng fake news. Next! Ano to? Ano naman to? Flood control. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ay. Tapos biglang na fake news ng bagyo. Imagine ulan pa lang yan not even bagyo. Fake news spotted. Nasira pa yung flood control natin. Pinangga ng barko. Sinisi pa yung barko. Biruin ninyo, kasasabi niya na mahigit 5,500 flood control sa buong bansa. Ibig sabihin, isang barko lang yung nakita natin na bumangga doon sa, ewan ko kung hindi naman ata flood control. Tapos sasabihin niya, binangga ng barko yung flood control. Buong bansa? Ano, ginagago mo yung mga tao? Ano yan? Anong tawag dyan? Saan napunta yung pera? Sir, how about the flood control project? Kumusta po yung situation? I don't think we talk about that now. Anong talk? We don't talk about that now? Ayan kasi, earlier, sabi mo mahigit 5,500, mahigit 5,000 ang flood control. Ngayon, ayaw mong pag-usapan.
Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Epekto nito sa mga residente, trauma, yung takot, yung pangamba, yung worry, lalo na pataas ng pataas yung tubig ngayong oras na to. Okay, so dyan pa lang fake news. Next! Oh. Ano tong sinabi mo? Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Ano sabi mo? Ulitin ka natin. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, na-overwhelm. nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Next na ano, ito. Ay, sino na, ito kasuhan ninyo, fake news. Fake news, hindi, sabi niya hindi raw totoo yung ano. Social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget delivery. So saan napunta? Kasi sabi nila 9 billion daw pero hindi pala. More than 60 billion in just 2 years time. So that's fake news. Mismong senador ang nagsabi pero ang tanong ko sa iyo, Gatchalian, ano nangyari? Villanueva, ano nangyari? Bakit parang nung nagkaroon na kayo ng share doon sa 26 billion, iba na yung inyong mga tono? Next na fake news. Ano sabi nitong si dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi Bycam naman to. Kung kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa Bycam report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Tapos sabi ng kanyang kapatid, lying daw si Duterte. Reactions niyo regarding Yung? Reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item? He's lying. He's a president. He knows that you cannot... So sinong nagsisinungaling sa inyo magkapatid? Si Aimee o ikaw? Di ba? Next na fake news. Bycam pa lang yan, Next na fake news. Sabi ni Recto, yung 89.9 billion daw yun, hindi raw pera or contribution ng mga members. Kita or pera daw or sa subsidiya daw ng gobyerno. Pakinggan natin. Nilinaw ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi mula sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ang pondo na ibabalik sa National Treasury, kundi galing sa subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth na hindi nagamit. Tiniyak ni Recto na ni isang kusing ay walang kaltas sa mga benepisyo ng PhilHealth members ang gagawing paglilipat ng pondo. Dagdag pa niya kahit alis. So that's fake news. Hindi ba fake news yun? Kasi yung 89.9 billion na yun, reserve fund yun. So regardless, that is still considered na pera ng mga contributors yun. So for you to say na hindi raw pera ng mga contributors yung 89.9 billion na ililipat nila sa National Treasury na hanggang ngayon din natin alam kung saan napunta, that's already fake news. Alright? Next! There's no stopping Senator Aimee Marcos from delving further into the alleged bribery and misrepresentation People's on the Initiative to amend the Constitution. The Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation will conduct its second hearing on Friday, February 2 in Davao City. Earlier, several House leaders urged the Senate to end its investigation and just pass the resolution of both Houses number 6, which seeks to amend certain economic provisions of the Charter.
Sabi nila, walang pake ang Senado. Bakit nang hihimasok sa ating mga investigasyon na umpisahan na, maliwanag naman, kung maayos naman ang trabaho, wala naman na kinukuble, bakit ililihim pa? Ano bang problema doon? Marcos believes it is necessary to continue the probe to finally put a stop to the movement which senators called as flawed and unconstitutional. Parang hindi kasi maliwanag na wala ng PI dahil sabi ni Pangulo, doon sa interview sa Vietnam, pinag-aaralan pa, hindi pa daw maliwanag na patay na yung PI. Okay. So, actually, marami pa tayong pwedeng i-enumerate or i-list down na mga fake news na mula mismo sa gobyerno. Oo, kayo na mismo mag-search, pero yung mga pinakita ko sa inyo na mga enumerations na, ayan ay yung mga iilan lamang na mga ipinakalat na misinformation, malinformation, na fake newsan nung mismong gobyerno. In fact, 'di ba? Sabi nga niya kaya naglalabas-labas 27 trips in 27 months para daw sa pledges or investments, pang-akit ng mga investments. 'Di ba may sinabi silang mga investments na total na mga pledges na mga investment mula sa iba't ibang bansa na napuntahan nitong si Marcos Jr. Ang tanungin natin ngayon, nasaan na po yun? Kasi kung wala, at yung pinaka-recent na balita natin ngayon, yung pag-exit ng mga hot money, ibig sabihin, yung mga nag-i-invest in different particulars, equity man yan, stocks man yan, nag-e-exit na sila sa Pilipinas. Bakit kamo? Syempre, distrust nila. Yung distrust nung mga investors sa gobyerno dahil dito sa corruption at mga political divisions sa Pilipinas, talagang mag-e-exit po yan. So, ang tanungin natin, nasaan yung investments na sinasabi? Noong kakabiyahe-biyahe niya for the first 27 months ni Marcos Jr. sa kanyang pag-upo. So, dyan pa lang, if the government really wants to combat fake news, unahin muna nila sa kanilang hanay. Huwag po nilang pag-initan itong mga vloggers na nagsasaad ng kanilang mga opinion. At saka, syempre, kung fake news din lang naman ang usapan, napakarami na po na pangyayari dyan mismo sa gobyerno ng Marcos Jr. na yan. Okay? Huwag nyo pong pag-initan yung mga vloggers na kumukondina sa administrasyon dahil mas marami pa ang problema ng bansa na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin. Una dito, yung ekonomiya natin, yung tumataas na bilihin, yung sinasabi mo, yung bigas, bakit hindi mo unahin? Nawala na rin yung usapin dyan sa blankong papel na yan. Hindi ba't sinabi ng pinasasagot ng Korte Suprema within 10 days itong grupo nila Martin Romualdez, Marcos Jr., mga senador, doon sa blankong papel dyan sa BICAM na yan. So hanggang ngayon as of now, parang nawala na yan kasi natabunan ng mga inilalabas nila kuno, itong mga fake vloggers at kung ano-ano pang mga issue. So kung usaping fake news din lang naman, unahin ninyo muna yung gobyerno ninyo bago kami. Alright? Kasi kami, isa po kaming maliit na problema kumpara sa mas malaking problema ng bansa natin. Otherwise, we are bound. This government is bound to fail.